Ang biktima nito ay pinanganak noong February 13, 1987 sa lugar ng Bali, Indonesia. Natagpuan na lamang putol-putol na ang katawan sa tinutuluyang apartment nilang mag-asawa. Alamin natin ngayon ang kaso ng mag-asawa na ito kung bakit tumantong sa hindi inasahan na trahedya dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pag-subscribe at pagsuporta. Huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos. Si Marcos Borg ay pinanganak sa lugar ng Ballarat, Australia. Palakaibigan at mahilig sa mga hayop katulad ng pusa at aso. Maayos ang buhay ni Marcos, katunayan nagtrabaho siya bilang chef sa kanilang family restaurant. Pero maraming utang si Marcos at kailangan niya ng dagdag pagkitaan para makabayad. Habang nagtrabaho siya bilang chef ay palihim rin ito ng trabaho bilang isang male escort. Yun ang kanyang paraan para makabayad sa kanyang mga utang. Hindi alam ng kanyang pamilya na may problema pala si Marcos sa pera at hindi rin nila alam na nagtrabaho ito bilang isang escort. Si Mayang Prasityo naman, ang tunay niyang pangalan ay si Febre Prasityo at panganay sa 3 magkapatid. Pinanganak na lalaki si Mayang. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang ay ang kanyang lola na ang nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng lumaki ito na hindi kasama ang mga magulang ay naging matatag at positibo ito sa buhay si Mayang. Mula sa kanyang pagkabata, mahilig siya sumama sa mga ladyboy at tumambay sa mga salon. Hindi ito karaniwan sa Indonesia dahil madalas ay nakararanas ng diskriminasyon ang mga transgender at hindi sila gaanong tanggap ng komunidad. Pero iba si Mayang, hindi siya nagpa-epekto kung anuman ang tingin ng mga tao sa kanya. Ayon pa sa pamilya ni Mayang, siya ay masayahin at matalinong bata. Nagmula sa middle class na pamilya at lagi itong handa na tulungan ang pamilya pagdating sa pera. Bata pa lang si Mayang ay alam na niyang babae siya na sa katawan niya lang ang lalaki. Gusto niyang maging babae at baguhin ang kaniyang sarili. Ngunit ang pagtransisyon ay hindi ganon kadali sa Indonesia dahil sa mapanghusgang tao. Dagdag pa doon ay limitado lang ang kanilang access para sa mga hormonal treatments. Noong sinabi ni Mayang sa kanyang pamilya ang totoong nararamdaman ay sa una hindi nila ito matatanggap. Lalo na napaka-conservative rin ang kanilang pamilya. Pero kalaunan ay unti-unti nilang naiintindihan ang totoong pagkatao ni Mayang. Pagkatapos niya mag-high school ay lumipat ito sa Bali, Indonesia. Pinayagan siya ng kanyang pamilya at tanging hiling lamang nila kay Mayang ay ingatan ang kanyang sarili at lagi itong tumawag sa kanila. Sa Bali ay nakahanap siya ng trabaho, mga bagong kaibigan at kasintahan. Nag-ipon rin ng pera si Mayang para sa kanyang transition. Noong 2009 ay nagpaalam si Mayang sa ina para magpa-opera ito para tuluyan na siyang magmukhang babae. Pumunta sa Thailand si Mayang para magpagawa ng kanyang dibdib para maging isang ganap na babae. Pagkabalik niya sa Bali ay nagtrabaho si Mayang bilang isang escort at kabarigger sa cruise ship. Masaya siya sa kanyang buhay lalo na sa kanyang transisyon. Nagpapadala din ito ng pera para suportahan ang pamilya. Katunayan ay si Mayang pa ang nagpapaaral sa 2 nitong kapatid. Hindi rin alam ang pamilya ni Mayang kung anong klase ng kanyang trabaho at mas pinili na lang nilang wag na lang tanungin si Mayang. Nakakilala sila ni Marcos ni Mayang noong nasa cruise ship pa nagtrabaho si Marcos bilang chef. Mabilis sila nagkabutihang 2 at nagkasundo. Pero ang kanilang relasyon ay hindi puro pagmamahal. May mga lihim na dahilan ang bawat isa kung bakit ilang magkaroon ng relasyon. Kumikita ng malaki sa Mayang bilang isang escort, tunayan ay kumikita ito sa halagang $500 kada oras at isa iyon nakakaakit kay Marcos. Dahil nga marami siyang utang ay kailangan niya taong magsusuporta sa kanya. Si Mayang naman, ang habol niya kay Marcos ay para mabilis ito makakuha ng visa papuntang Australia. Kapag kinasal siya kay Marcos ay mas lalong mabilis ang pag-process ng kaniyang visa.
Dinala at pinakilala ni Mayang si Marcos sa kaniyang pamilya. Mainit na tinanggap si Marcos ng pamilya ni Mayang, nakita nila na mabait at magalang si Marcos. Pero madalas ay tahimik lang ito siguro dahil hindi sila nagkaunawaan paminsan-minsan. Ang pamilya ni Marcos ay walang kalam-alam tungkol kay Mayang. Hindi rin nila alam ang iba pang trabaho nito at wala siyang balak na sabihin iyon sa kaniyang pamilya. Dahil na rin sa takot, husgahan at kahihiyan. Sa kabila noon, nagpakasal pa rin si Mayang at Marcos noong August 2013 habang nakastop ang cruise ship sa Denmark. Pagkatapos silang makasal, ay lumipat silang dalawa sa Brisbane, Australia. Nag-rent sila ng apartment at patuloy pa rin silang dalawa na nagtrabaho bilang isang escort. Nagtrabaho sila sa Pleasure Dome Hotel kung saan iba-iba ang kasarian ang pumupunta. Sa umaga naman ay sa Family Restaurant nagtrabaho si Marcos. Noong October 2, 2014 ay may kasama na kliyente si Marcos sa kanilang apartment. Tumawag si Mayang kay Marcos at sinabing may dadalhin din siyang kliyente. Dahil doon, pansamantalang dinala muna ni Marcos ang kanyang kliyente sa park at pinaliwanag na kailangan din ng kanyang kaibigan ang apartment. Pumayag naman ang kliyente ni Marcos at kakaalis lamang ni Marcos mula sa apartment ay nakatanggap ulit ito ng tawag mula kay Mayang. Nagsisigaw si Mayang sa kabilang linya at galit na galit. Kahit ang kliyente ni Marcos ay narinig ang boses ni Mayang. Nag-ibang mukha ni Marcos agad ito nagsabi sa kanyang kliyente na kailangan niyang bumalik sa apartment dahil sa kanyang aso. Pagkatapos bandang alas 11 ng gabi ay nakarinig ng malakas na pag-aaway ang kapitbahay nila Mayang at Marcos. Ayon sa kapitbahay ay narinig niya ang dalawang boses ng lalaki na nagsalita ng Ingles pero magkaiba ang accent nito. Ayon pa sa kanilang kapitbahay ay mas malakas pa ang boses ni Mayang sa oras ng gabing iyon. Narinig niya ang pag-insulto at paglapastangan ni Mayang kay Marcos. Tumagal ang kanilang pag-away halos 30 to 40 minutes at bahagyang tumahimik. Pagkatapos nagsimula muli sila sa pag-away, bandang 1:30 ng madaling araw. Patindi na ang sigawan ng dalawa, halos nagising na ang kanilang kapitbahay. Pero mas pinili nila na wag mo na lang makialam at awatin ang dalawa. Sa panahon ng pag-away nila ay nakarinig ang kapitbahay na sumigaw si Mayang ng ilang beses pagkatapos biglang tumahimik. Noong October 3 ng tanghali ay nakapansin ng isa sa mga kapitbahay na mabahong amoy mula sa koridor ng apartment. Hindi nila pinansin iyon ay ginawa nila ay nag-spray sila ng air freshener para mabawasan ang mabahong amoy para miwasan din na pumasok ang amoy sa kanilang unit. Bandang alas 6 ng hapon ay pumunta si Marcos sa isang tindahan. Bumili siya ng gloves, brush, bleach, wet tissue, trash bag, lubid at black tape. Pagkatapos sumakay siya sa taxi papuntang Royal Base Women Hospital. Nasa emergency room na siya ay sinabi niyang nasugatan siya dahil nag-away sila ng kaniyang kasintahan. Ayon pa sa kanya, sugatan niya ang kanyang kamay nang tinangka niyang agawin ang kutsilyo na hawak ng kaniyang kasintahan. Naniwala naman ang mga staff sa kanya at pinuwi siya mga bandang 9:30 ng gabi. Noong October 4, hindi na mapakali ang kanilang kapitbahay dahil sa mas tumitindi ang amoy na sa koridor. Bandang 3:30 p.m., isang kapitbahay nila ang nagdesisyon na mag-imbestiga kung saan nanggaling ang mabahong amoy. Nakita na kakabukas kunti ang pintuan sa unit ni Marcos at Mayang. Sumilip ito, nakaamoy siya na may tila na susunog. Nakita siya ni Marcos nakasilip at agad itong humingi ng pasensya. Paliwanag ni Marcos, may ginawa siyang soap ngunit dahil sa may ginagawa siya ito ay nakalimutan niya kaya nasunog. Tinanong din siya ng babae kung nasaan si Mayang. Ang sabi naman ni Marcos ay umalis si Mayang at hindi pa nakabalik. 3 oras ang nakalipas ay tumawag ng elektrisyan si Marcos dahil ayon sa kanya hindi gumagana mabuti ang kanilang electric stove. Dumating ang elektrisyan ay agad din niyang napansin ang mabahong amoy. Paliwanag ni Marcos ay nagluto siya ng pork soup.
Pabirong nasabi ang elektrisyan na hindi amoy pork soup ang kanyang niluluto nito, kundi amoy pagkain ng aso. Nakaramdam na ang elektrisyan na may kakaiba at hindi tama. Sinabi niya kay Marcos na para maayos ang kuryente ay kailangan niya ma-access ang main panel. Kaya humingi ng permiso si Marcos sa manager ng apartment. Ang manager ng kapitbahay din nila ay nagdesisyon na puntahan mismo at i-check kung anong problema sa kuryente ni Marcos. Sinabi niya kay Marcos na kalala din siya na baka maging sanhi pa ng sunog. Sa una, hindi pumayag si Marcos na pumasok ito sa kanilang unit pero nagpumilit ang manager. Walang magawa si Marcos kaya napilitan siyang papasukin. Sa unang tingin ay mukhang normal lang ang apartment pero nakakita ang manager ng maliliit na talsik ng dugo. Hindi siya kumibo pero sa pasekreto niyang kinunan ang litrato ng mga dugo at nakita iyon ni Marcos. Agad na sinabi ni Marcos na ang mga dugo ay galing sa sugat ng kaniyang kamay. Pag-alis ng manager sa apartment ay wala na itong sinayang pang oras. Agad itong tumawag ng mga pulis at panaliwanag niya ang sitwasyon at humingi ito ng tulong. Dumating mga pulis balang alas 9 ng gabing iyon. Kumatok sila sa pintuan ni Marcos at nagumpisa agad sila nagtanong kung nasaan si Mayang. Halatang kinakabahan si Marcos at nautal ito habang pinaliwanag na bumalik sa Indonesia si Mayang matapos nilang mag-away. Pero dahil sa kakaibang pakiramdam ng mga pulis ay na-check nila ang loob ng apartment. Pagkapasok nila ay sinalubong sila agad ng bubulok na mabahong amoy. Dahil sa eksperto na ang mga pulis, alam nila ng amoy ay galing sa nabubulok na katawan ng tao. Ang amoy ay mas matapang kumpara sa patay na hayop. Bago pa nila tuluyang nasuri ang apartment ay pinatigil sila ni Marcos. Ayon pa sa kanya ay kailangan niya humunang ipasok ang kanyang aso sa kulungan at kailangan muna niya ng privacy. Pinayagan siya ng mga pulis na pumasok ng kwarto, ngunit ang totoo ay walang plano si Marcos na ikulong ang aso. Alam niyang malapit makita ng mga pulis ang kanyang tinatago sa pagpaslang niya kay Mayang. Kaya tumakas ito at tumalon sa bintana ng kanilang apartment at tumakbo. Agad na naghati sa dalawang grupo ang mga pulis. Ang isang grupo ay para habulin si Marcos. Ang isang grupo naman ay para magsagawa ng inspeksyon sa buong apartment. Sa loob ng apartment ay nakakakilabot silang natuklasan. Sa loob ng washing machine, may nakita silang parte ng katawan ng tao na pinasok sa plastic bag. Sa kusina naman ay nakita nila ang isang kaserola at isang paa na pinakuluan gamit ang bleach at hindi tubig. Ang katawan ay nalaman nilang si Mayang ang kanilang natagpuan. Gumamit sila ng police dog para mahanap si Marcos. Dinala sila ng aso sa lugar kung saan nandoon ang malalaking basurahan sa di kalayuan mula sa apartment. Nang binuksan ng mga pulis ang basurahan ay nakita nila si Marcos na wala ng buhay. Ginitil niya ang kanyang sariling buhay dahil siguro hindi niya kayang harapin ang nagawang krimen. Ayon pa sa kanilang kapitbahay ay nakikita nila masaya dati sina Mayang at Marcos. Dahil sa tragedyang iyon, hindi matukoy kung ano ang nag-udyok kay Marcos para patayin si Mayang. Isang tsoryang lumabas, maaaring nahulog na ang loob ni Mayang kay Marcos at gusto na niyang itigil ang pagkaroon ng open relationship. Nang hindi pumayag si Marcos sa kagustuhan ni Mayang, ay nagbanta si Mayang na isisiwalat niya ang sekreto ni Marcos sa kaniyang pamilya. Iyon ang pinaniwalaan na nagpagalit kay Marcos kaya niya pinaslang si Mayang. May isa pang dahilan ay ang kanilang relasyon sa umpisa pa lamang ay hindi na maayos, palagi silang nag-away at nagkasakitan pa. May iba pang nagsabi na miss ni Mayang ang Indonesia at gusto na itong umuwi pero ayaw pumayag ni Marcos. Pero walang nakakaalam kung ano nga bang totoong dahilan ng kanilang away. Dinala pabalik sa Indonesia ang bangkay ni Mayang noong October 31 sa kaparehong taon. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng mga nagdadalamhati ng mga pamilya, mga kaibigan at mga kakilala.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento at mag-like, subscribe sa ating mga videos.